Okay, alam kong nakikita ninyo yung title ng video na to. Pero bago ninyo ako pagsabihan na, Cream, tagal na yung COVID na yan. Bleh. Cream, tagal na yung COVID na yan. 2024 na. Wala nang masyadong balita tungkol doon. Okay, pero may sinabi bang tapos na yung pandemya? Sabi na nga ba? Anyways, bigla akong sinipon at nabo I'm sure gagaling naman to after a few days. Inom lang ako ng gamot at tubig, tas okay na tayo. Ugh, grabe naman to. Nakakainis. Ilang beses na rin akong ubo. Parang hindi na rin matapos. Sabi nila, inom ng tubig tsaka ng gamot. Yun na nga ginagawa ko. Pero ba't di pa ako gumagaling? Teka, ako lang ba? Pero pag nagkasipon at lagnat ka, halos parang stuck ka lang sa kwarto mo. Wait lang. Ilang araw na ba ako nandito? May award ba to sa pag-suffer? Pero sa totoo lang, sobrang hirap talaga magkasakit ngayon. Naalala ko nga na pag nagkasakit ka dati, ang simple lang. Kung may lagnat ka, cold pack, pawis, inom ng gamot, inom ng tubig, at pahinga. Tapos okay ka na after a few days. Pero ngayon, kung nagkalagnat ka, Diyos ko po, kailangan mo mag-COVID test. Tapos ibang kwento na yan, pag nagka 2 bars ka sa test, kaagad, 1 week isolation sa kwarto mo. Akala ko nga, may iwasan ko nga magkakaroon ng COVID Pero hindi. Ayos. Kaya ito, kwento ko na lang sa inyo kung paano ako nagka-COVID ng 2 beses. So, first COVID experience ko sa pag-alala ko, mga 2 years siya after magsimula yung pandemic. So, around 2022. Grabe, napaka-confident ko pa nga mag-isip noon na, 2 taon na pala since may COVID at safe pa rin ako. Basta, inom lang ng vitamins at mga pang-immunity boost. I'm sure everything will be fine. Diba? So, ayun. Tinamaan ng sinat yung ate ninyo. Ubo na malala. At walang hanggan na sipon. Pero teka, baka flu lang pala to. And doon kong tinanggap na may COVID talaga ako. So, let's see how that went. So, isolating na naman si ate ninyo. Ubo, sipon, mga walang katapusan talaga to. Gusto ko na lang matulog, magpahinga. Nag-hydrate naman ako ng todo. Mukhang puro tubig na yata laman ng tiyan ko Pero every time na gusto kong magpahinga, halos mapupudpud na lalamunan kong kakaubo. Kasalanan mo to. Gusto ko lang magpahinga. Pero pinapahirapan mo ba ako? Hihiga lang, ayaw pa. Tapos after a few days naman, naging negative na yung test ko. Uy, at least okay ka na. Well, tama ka naman. Nag-negative na ako sa COVID test ko. Pero nahawa si nanay. Kaya extended na naman yung isolation sa kwarto. Hanggang sa gumaling na siya. So, we're all goods. Ay, sarap talaga kapag gumaling ka na sa COVID, no? I mean, what could possibly go wrong in the near future? Magkaka-COVID ulit ako? As if. Okay. Hindi ko na maalala kung anong specific year ako nagkaroon ulit ng COVID. Pero yes, nangyari ulit. Believe it or not. Kung tatanungin ninyo ako kung yung naranasan ko nung first experience ko ng COVID is pareho lang dito sa second, well, surprisingly, hindi. Kukwento ko sa inyo. I think nakatulala lang ako nakaupo sa working chair ko. Tapos bigla may naramdam akong medyo mabigat na feeling sa katawan ko. Paglagay ko ng kamay ko sa leeg ko, yikes, ang init. So, pinatesting ulit ako just to be safe.
At first, ayaw ko talaga magpa-test. Kasi sinat lang naman yung nararamdaman ko. But after some time, ginawa ko na yung testing. Negative yung lumabas. Actually, if tumingin ka pa ng malapit, makakita mo may isang red faint line. Ibig sabihin positive ka. Of course. So, hindi ko na ipapaliwanag kung anong nangyari sa second experience na to. Kasi pareho lang sa first, pero mas annoying lang ngayon. Ang boring naman. Oh, ano pa gusto mong marinig? Sinabi ko na nga na pareho nga lang sa unang experience. Itanggal mo lang yung ubo tsaka sipon. Tapos lapag mo ulit ako sa upuan na nakatulala. Oh, yun lang. Ano, masaya ka na? Oo mo naman, pass cream. Pero in all seriousness, yun naman talaga nangyari sa second experience ko. Thankful lang ako na sinat lang meron ako at that time. Tsaka di ako nahirapan humiga kapag matutulog na ako. So yun yung 2 beses na nagkaroon ako ng COVID. Kung tanungin niyo ako if masakit ba yung experience, well, partially, yes. Pero for me, majority, medyo annoying lang talaga. At first, sobrang malala yung pakiramdam ko. Pero after a few days, okay na ako. Ngunit minsan lumalabas pa rin positibo yung COVID test. Therefore, hindi pa ako makalabas ng kwarto. But may oras pa naman ako mag-binge watch ng mga YouTube videos and of course maglaro ng mga games. So, anong natutunan natin dito sa video na to? Is that kahit todong ingat ka sa mga sakit, ay magkakaroon ka pa rin at some point. So yeah, thank you sa panonood ng bagong video na to. Sorry, natagalan kasi na-burn out yung ate ninyo sa paggawa ng video na to. Pero hopefully na-enjoy pa rin niyo to. Like, subscribe, and comment naman kayo if ever nakaranas kayo ng COVID. Yun lang. See you ulit sa susunod na video. Bye-bye. Ay, finally! Nakatapos na yung video na to. Actually, dapat sa November kong i-post. Pero yun nga, natamaan ako ng burnout kagaya ng sinabi ko sa video nito kanina. Plus, marami lang din naganap sa real life. Nakahanap ng bagong trabaho. Tapos, nagbebenta sa mga art events, ng mga stickers, kung ano-ano. Mukhang maganda ang topic nga ito eh. Yung pagbebenta sa mga artist events. Who knows, baka in the near future, let's just see. Pero for now, pahinga lang muna. Kakagaling lang kasing Noche Buena. Tsaka, nga pala, advance Happy New Year guys. Yun pa. Ay, ang haba ng bakasyon pero ang dami okasyon. Pero hopefully, mas maging active akong mag-upload next year. Ang dami ko talaga kasing ideas na gustong ilapag dito sa platform eh. And I'm hoping na ma-look forward din nyo and hoping din ma-enjoy din ninyo. Okay, yun lang naman. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year.